ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon at narinig natin muli ang pagpapakilala sa 12 alagad na tinawag na apostol upang isugo at ipadala sa mga lugar upang ipahayag at ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Kung susuriin natin na mabuti, ang mga alagad na nabanggit dito ay hindi ganon kamata ng lipunan, sa standard ng lipunan, hindi sila yung mga matatalino. Hindi sila yung mga perpekto. Ang mga alagad na ito ay may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang mga kasalanan na nagawa at itinuturing na makasalanan. Pero sila ngayon ay ipinapakilala mismo ni Jesus. Ang gawain na ito, ang misyon na magpahayag ng mabuting balita ay gawain ng Diyos. Hindi sa kung anumang galing meron ang mga alagad, kundi dahil sila po ay pinagagaling ng Panginoon. Kaya nga sa kabila ng kanilang mga kahinaan, mga pagkukulang, ang unang ginawa ni Jesus ay sila ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sa unang bahagi po, sabi dito, tinipon niya at binigyan ng kapangyarihan. So yung lakas ay nanggagaling sa Diyos. Yan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung idadahilan po natin, magamat kahit naman ako noon, ang sinasabi ko ay hindi ko naman kaya. Hindi ko kakayanin. Marami akong mga kahinaan, limitasyon, pero sadyang may grasya ang Diyos. At kung ito din yung inyo pong naiisip na nagiging dahilan para hindi mo gawin ang magpahayag ng mabuting balita, isipin mong lagi, hindi ito dahil magaling ka, kundi dahil pinagagaling tayo ng ating Panginoong
magaling sa lahat. Kapag ang isang tao nakakalimutan niya ang kanyang kahinaan, lumalaki ang ulo ng isang tao at pagka minsan ang gawain natin ay nauuwi lang sa personal nating paghahangad na makilala. Tanging layunin natin ay ipakilala ang Diyos. At mas na ipapakilala ang Diyos kapag ina-acknowledge din natin na ito lang ang aking kakayanan. Ito ang aking limitasyon, pero hindi ito magiging hadlang sa lakas at biyaya ng Diyos para tayo magpatuloy. Nawa po habang sa ipinapahayag ni Propeta Osias, nawa ay huwag nating kalimutan na habang tayo ay umuunlad, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa Diyos. At habang tayo ay umuunlad, sikapin natin na mas mapalapit tayo sa Diyos, hindi mapalayo sa Diyos at gumawa ng ibang sasambahin o ibang mga Diyos-Diyosan. Amen.